Anong motorsiklo po yung sinalo nyo? Honda Beat FI po. Honda Beat. So, ang problema dito, natapos nyo ng kapatid yung bayaran tong motorsiklo. Ngayon, ang problema, yung ORCR ayaw pong ibigay sa inyo. Ang sinasabi, na-forward na raw sa Morato kung saan doon ko binabayaran. Pabalik-balik po ako sa Morato pero ang sabi nila, wala naman daw pinadadala yung Cavite 13. So, kumbaga, parang nangyayari dito, pinagpasa-pasahan kayo. Itong si Ronnie, yung original owner, nasa ibang bansa rin siya, di ba? O, ano sabi po nung Ronnie? Sabi ni Ronnie, huling follow-up niya, nandito na raw talaga sa Morato. Malay ba natin kung talaga bang totoo yung sinasabi niya? Di ba kasi nagpunta ka, wala naman pala, unless niloloko siya nung kausap niya. Ako ay lumalapit sa hashtag ipabitag mo para po humingi ng tulong dahil hindi po namin makuha ang aming original ORCR. 2020, nang nabili ng aking kapatid na si Arturo Postigo kay Ronnie Rintusa ang motorsiklo na Honda Beat FI. Binabayaran po namin ito sa Motor Trade, Tomas Morato Avenue, kung saan ay 1 taon na yung nabayaran ng may-ari at tinuloy na lang namin yung kulang na 2 taon hanggang sa makompleto. November 2023, kung saan 2 message ang natanggap ko sa Bank of Makati na pwede nang makuha yung ORCR dahil pinadala na nila doon sa Tomas Morato branch. Nang matanggap po namin ng message galing sa Bank of Makati na for pick up na yung ORCR, ay pumunta naman po agad ako sa Tomas Morato branch. Kung saan ay kukunin ko na at tatanungin kung nandun na. Ang sabi nila ay wala pa daw, ganun daw talaga yon, nagme-message. Yun ang sabi ng mga crew sa Tomas Morato. Ako po ay nananawagan kay Sir Ben Tulpo na matulungan kami na makuha ng original ORCR kung saan branch man nila ito binagsak. Sir, diretso tayo sa reklamo po ninyo. Linawin lang natin, kayo ay kapatid nung sumalo ng motorsiklo. Opo, sir. Opo. So dahil yung kapatid nyo na si Arthur, mangingibang bansa, kayo na po yung nagbayad, naghulog doon sa motor. Tama po ba? Yung kapatid ko na po nagtuloy. Nagtuloy, oo. Pero ikaw yung nasa Pilipinas, siya yung nasa ibang bansa. Okay po. Anong motorsiklo po yung sinalo nyo? Honda Beat FI po. Honda Beat. Magkano po ang halaga? Ang monthly niya nasa 3,335 something. Kung sinalo nyo to, ilang buwan na po babayaran? Sa pagkakaalam ko, sir, 1 taon na yung nabayaran ng dating may-ari. Oo. Pero ilang years to pay to? 3 years to pay. 3 years. So may 2 taon pa po Yes, kayong sir. babayaran. Opo. So ang problema dito, natapos mong bayaran, natapos nyo ng kapatid yung bayaran tong motorsiklo. Ngayon, ang problema, yung ORCR ayaw pong ibigay sa inyo. Hindi lang po sa akin, sir. Mismong doon sa may-ari, si Ronnie Rentusa. Bakit ayaw ibigay? Tuwing tumatawag po siya doon sa Cavite 13, kung saan dating kinuha yun, ang sinasabi, na-forward na raw sa Morato kung saan doon ko binabayaran. Pumunta ba sa Morato? Kayo po, nagpunta kayo sa Morato. O anong sabi? Pabalik-balik po ako sa Morato pero ang sabi nila, wala naman daw pinadadala yung Cavite 13. So kumbaga parang nangyayari dito, pinagpasa-pasahan kayo? Itong si Ronnie, yung original owner, nasa ibang bansa rin siya, di ba? Yes, sir. Oo, nakikipag-ugnayan naman sa inyo kasi siya yung nagbenta ng motorsiklo sa inyong magkapatid po, di ba? Nakikipag-ugnayan naman itong si Ronnie Rentusa. May ugnayan po sila ng brother ko. Hindi, kayo po. Kasi kayo nasa Pilipinas, kayo yung nag-aasikasa dito. Balik pino-forward na lang ng kapatid ko sa akin kung ano yung napag-usapan nila ni Ronnie. Ano sabi po nung Ronnie? Sabi ni Ronnie, itong last month ng March or April, huling follow-up niya, nandito na raw talaga sa Morato. Sa Morato? Kasi ang ano dito, nasa ibang bansa siya, malay ba natin kung talaga bang totoo yung sinasabi niya? Di ba kasi nagpunta ka, wala naman pala, unless niloloko siya nung kausap niya. Diba? Yung sasabihin ko muna dito, sir, yung pagpapasalo kasi, kaya siguro nahihirapan din kayo kasi unang-una, ang bumili ng motor dun sa kasa si Ronnie. Yes, sir. Kumbaga kayo, wala po kayong personalidad dito. Kahit kayo yung sumalo, actually nga po, ang pagpapasalo ay illegal. Unless alam po nung bangko or nung kasa, diba, na kayo na yung mag-a-assume nung unit or nung motorsiklo. Alam po ba? Hindi ko alam kung may usapan sila sa mismo doon sa may Kasi magiging legal lang po ang pag-a-assume ng motorsiklo or ng sasakyan kung yan po ay alam ng financing, parang ganun. Opo. Pero kung hindi po alam, illegal po yung ginawa natin. At siguro kung kaya nahihirapan po kayo na kunin yung ORCR kasi hindi po kayo kilala nung pinagkuhanan ng motorsiklo. Well, anyway, so ano pong sabi ng Ronnie? Huling follow-up niya na nandito na raw talaga.
Meron pa nga pinadalang resibo, nandun yung account number ng resibo sa Morato na pinakita ko. Sagot ng Morato, wala raw talaga sa kanilang pino-forward. Yung Morato, yun yung sa motor trade, di ba? O, yung doon ako nagbabayad, sir. Oo. Pero sino yung nagsabi sa'yo na pwede mo nang kunin yung ORCR? Yung Bank of Makati, Yung sir. Bank of Kasi sir, Makati. sila nagre-release eh. Oo. Hindi ka ba nakipag-ugnayan dun sa bangko? Sir or ma'am, wala naman po dito sa ano yung Ay, sa, sir, ayaw po ibigay. wala kasi akong personality doon kasi yung pangalan Yun ko yung wala ron. yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kaya dapat si Ronnie talaga yung mag-aasikaso nito. Siya yung makikipag-ugnayan dun sa Tomas Morato. Kumbaga kung nasa ibang bansa man siya, mag-email siya, tumawag siya para at least isabihin na kayo na yung nag-assume ng motorsiklo. Well, anyway, may mga hakbang na legal na gagawin. Kasi syempre nga naman, wala kayong personality. Malay ba nila kung ano, biglaan nyo na lang kunin yung ORCR, di ba? So, idadaan yan sa legal. Okay? So, actually, Sir Carl, parang may statement dito yung motor trade, no? Na nakausap ng BITAG, yung secretary ng motor trade, Tomas Morato Branch. Ayon sa secretary, binigyan na nila ng advice si Edelberto kung ano ang maaaring gawin para maayos niya ang ORCR. Hindi makukuha ni Edelberto basta-basta ang ORCR dahil wala siyang personalidad. Yan yung sinasabi ko, sir. At hindi siya kikilalaning may-ari ng motor trade. Ang sumalo kasi ng motor ay ang kapatid ni Edelberto na si Arthur Postigo. Ano pong sabi sa inyo? Nagbigay daw po ng advice sa inyo yung motor trade? Sir kasi, mismong yung Ronnie Rentusa, yung may-ari, yun dapat ang talagang pagbibigyan nila. Pero ang sinasabi lagi ng motor trade Cavite, nandito na raw sa Morato. So pag pinunta mo sa Morato, wala. Nag-offer na ako minsan ma'am, pwedeng ako na magbayad ng LBC, basta may forward dito. Wala naman daw may pino-forward. Yun ang sabi ng Morato. Siguro it's best makausap din natin ng abogado para mabigyan ka din ng advice tungkol sa ganitong bagay. On the line ngayon si Attorney Batas. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Attorney, may lumapit po sa amin tungkol sa isang pasalong motor. Ang nangyari is yung mismong may-ari pinasalo sa kanyang kapatid, yung nagbayad. Ngayon naman sir, na fully pay na yung mismong motor and ngayon nahihirapan sila na makuha yung ORCR. For the reason na, yun nga, wala nga silang personality. So, siguro anong magiging solusyon dito para magawa ng paraan at makuha yung ORCR and hopefully matransfer sa kanilang pangalan, sir? Alright, simple lamang po yan kasi hindi po natin masisisi yung kumpanya na nagbenta sa kanila nito na hanapin ang karapatan o di kaya yung tao mismo na nakakontrata nila dyan. Kasi ang kakontrata po nila talaga yung original na nakabili. Pero may remedyo po dyan ang ating batas. Sa ilalim po ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, pwede tayong gumawa ng Special Power of Attorney. Ano po ibig sabihin nun? Para lang po sa kaliwanagan ng mga nanonood sa Ipabitag Monument Tulfo, pinamamahalaan ni Ginoong Carl Tulfo ngayong araw na ito. Yun po ay isang nakasulat at notaryado pagbibigay karapatan sa isang tao na katawanin yung pumirma at nagbibigay ng karapatan sa kanyang kapwa. Katawanin sa mga transaksyones na nakalista dyan po sa Special Power of Attorney at nanotaryuhan ng notaryo publiko o ng abogado. Kahit po wala na dyan yung tunay na may-ari o kahit wala sa pagkakataon para humarap doon po sa kumpanya na nagbenta sa kanya originally nung pinapasalong bagay, po pwede naman pong gamitin yung special power of attorney na yan, lalo na kung notaryado. Hindi na po pwedeng tanggihan yung tumalo dahil meron na siyang special power of attorney. Attorney, matanong ko lang kasi yung mismong may-ari is ay nasa Saudi Arabia ngayon. Anong pwede maging solusyon kahit nasa ibang bansa yung tao? Ganun pa rin po, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan. Gagawa po tayo ng special power of attorney dito sa Pilipinas. Ipadadala by email at pagkatapos, kung naipadala by email, ang gagawin po dyan, pipirmahan nung nasa abroad at pagkatapos haharap po siya sa sino mang notaryo doon sa abroad kung nasaan man siya o di kaya pinakamahusay doon sa consular official doon po sa bansa kung saan siya nandoon at para manotaryuhan. Medyo masalimugot po yun, pero ito po yung pinakamabuting paraan para makuha po yung dokumento, yung CROR ng nakasalo. Ganun po yun. So, I think, Attorney, yun lang naman ang gusto din namin malaman ngayong araw and maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo, sa lahat po ng mga nanonood sa Ipabitag Monument Tulfo. Karangalan po ni Batas Mauricio mga kasama dito po sa paglilingkod sa sambayanan ng Ipabitag Monument Tulfo. Magandang araw po muli. Salamat po. Okay, so nakuha mo naman yung sinabi ni Attorney. No? Yes, sir. So ang kailangan mo gawin talaga is magpagawa ka ng SPA
and then siguro papadala mo sa ibang bansa, yung mismong may-ari din siguro pipirma dun sa mismong dokumento, and then gagawa niya ng I think notaryo Yes, dun sa mismong papanotaryo. bansa kung saan siya, and then ipapadala niya muli dito para pwede mo ipakita. Yun yung para magiging patunay na ikaw ay may personality. And then siguro pagka nakuha mo na yung ORCR, ang pwede na mangyari is magkaka-official transfer na kayo by deed of sale and so on and so forth na documents para ma-transfer na din sa'yo or sa kapatid. Okay? Kung nabasa mo kanina yung statement ng motor trade, yun nga yung nagiging problema. Dahil wala kayong personalidad, kailangan nyo ng SPA talaga. Tama. Kasi para i-grant nila nga yung request nyo na i-request na yung ORCR. Kasi hindi natin masisisi rin yung kumpanya eh. Hindi nila basta-basta ibibigay yun. Malay ba nila kung sino yung tao na nagre-request ng ORCR. So I think yun yung sinasabi ko, kailangan natin ng legal na hakbang para makuha yan. Which is sinabi na ni Attorney Batas kanina, SPA po. So dito gagawin sa Pilipinas, ipapadala dun sa ibang bansa sa may owner para mapirmahan yan. Dalawang option, pwede siya dun magpanotaryo or dun sa sinasabi ni Attorney na consular office. Okay, so medyo matagal, maproseso lang talaga, pero yun talaga yung pinaka-best na pwedeng gawin dito. So naintindihan nyo naman po. Yes, sir. Oo. So yun, makipag-ugnayan na lang din po kayo dun sa kapatid ninyo. Kasi si Arthur ata, yung kapatid nyo po, yung Yes, sir, nakikipag-ano rin, di yung ba? Arthur. Siya talaga yung nakikipag-usap kay Ronnie, yung may-ari ng motorsiklo. So pag-usapan ninyo para mapagawa na agad yung SPA. Okay po? May tanong ka pa po ba? Kasi sir, ang inaalala ko dyan, yung huling rehistro namin, mapapaso na ng June. Which is the importance nga of yung SPA. Yun muna. Para yun ang kailangan mo talaga ayusin, kasi kung hindi mo ayusin yung SPA, talagang magkakaroon ka ng problema sa lahat ng bagay ng papeles ng motor. Okay? Oh, yun muna yung unahin yung gawin, sir. Okay? Basta yun lang yung maging advice namin and yun dapat ang gawin mo. Okay? Nakipag-coordinate naman actually kami sa HPG. Willing naman sila tumulong. But yun na, kailangan i-prove na kayo talagang nagmamay-ari ng motor or naibenta talaga sa inyo. Which is all the more important. Yung SPA and then eventually transferring of ownership yung sa motor. Which is yung deed of sale and so on and so forth. Okay siya? Opo, sir. At maraming salamat din paglapit sa amin and at least naliwanagan ka ng iyong araw. Okay? Maraming salamat din po. Okay. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Bentulfo. Tatak hashtag, ipabitag mo. Message po ako ng Motor Trade Morato at bandang hapon po alas 4 din po ng petsang iyon ay akin na pong nakuha ang CR. Kaya po nagpapasalamat ko ng maraming kay Sir Bentulfo at kay Carl Tulfo at sa buong staff ng hashtag ipabitag mo. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.